Misteryosang Palikuran ni Sherlyn L. Millare, Comedy Mystery. Kring! Tunog ng orasan. Dahan-dahang imumulat ni Monique ang kanyang mga mata at saka ito babangon upang mag-unat ng kanyang katawan. Mapapatingin naman ito sa kanyang orasan. 5:30 na pala ng umaga. Kailangan ko na maganda para sa aking pagpasok. Saad nito sa kanyang isipan at saka nito isinuot ang kanyang tsinelas na itim at pumunta sa kusina. Aba, ang aga naman ng anak ko magluto. Bati dito ng inana siya namang nalapit kay Monique at hahalikan ito sa pisngi sabay sabing, "Magandang umaga anak, ako na riyan." "Ako na po, Mama. Alam kong maagap din ang inyong pasok sa trabaho, kaya hayaan niyo pong ako naman ang maganda para sa inyo, kaya ko naman po." "Napakalambing naman ng anak ko. Maraming salamat anak. Napapawi mo ang sakit at pagod na naramdaman ni Mama." Wika nito at saka sasilay ang matamis itong ngiti. "Umupo na po kayo, Mama. Matatapos na rin po itong niluto ko para sa ating almusal." Kasalukuyan itong nasa unang taon ng kolehiyo sa kursong agrikultura. Matapos nilang mag-almusal ay agad din naghanda si Monique sa kanyang pagpasok. Pumuntong hininga ang dalaga bago ito pumasok sa gate ng kanyang universidad. Tahimik lamang nitong tinungo ang kanyang silid-aralan. "Alam niyo ba, sabi ng senior natin, may misteryong nakabalot sa banyo sa ating departamento?" Saad ng isang babaeng may kaputian at may mahabang buhok na siyang narinig ni Monique bago ito maupo sa kanyang silyang napili. "Ay nako, Charming, baka pinagluloko ka lang nila. Paniwalain ka naman." Sagot naman ng isa sa mga klase nito. "Totoo nga, kaya lalo nakagamit ng banyo na yun. Binibigyan ko lang naman kayo ng babala. Kayo rin, kung ayaw niyo maniwala, edi wag." Tila nagtatampong saad ni Charming. "Kaya siguro na sa may kalayuan yun. Naninindig balibo ko. Wag na nga natin pag-usapan." Nag-umpisa ang klase ng mga nasa unang taon ng kolehiyo sa agrikultura na may takot sa banyo ng kanilang departamento. Araw-araw ay sinisikap ng mga ito na huwag madaanan o magamit man lang ang banyo. Ngunit si Monique ay walang namang pakialam at takot na naramdaman, kaya naman patuloy lamang ito sa pagdaan sa tapatang banyo na iyon. Hanggang sa isang pangyayari ay hindi nito inaasahan. Psst! Isang sitsit ang narinig dito na siyang ikinatindig ng kanyang balahibo. Mapapayakap ito sa sarili at sisikapin makapaglakad ng mabilis at makalayo sa banyo. Ngunit ipagsasawalang bahala lamang ito ni Monique sapagkat ang nasa isip nito ay kapag nagpadala siya sa takot ay lalo lamang siyang tatakutin nito. Ngunit muli na namang may nangsitsit dito nang siya ay muling dumaan doon. Kaya mula noon ay nabuo ang pagtataka sa isipan ni Monique kung ano nga ba ang mayroon sa loob ng misteryosong palikuran ng kanilang departamento. 3 linggo na nakakalipas na magsimula ang unang araw na pasukan ni Monique. May panggabing klase si Monique kaya naman hindi agad ito nakauwi sa kanilang tahanan. 6:00 pa lang ng gabi, ano ba yan? Ang taga naman mag-uwian. Reklamo na isang kaklase ni Monique. Kaya nga maglaro kaya muna tayo habang hintay si Ma'am. Suwestyon ni Charming. Bata lang? Pangbabara na kaklase nito. Bakit ba? Bata lang ba may karapatang maglaro? Ikaw nga pinaglaruan Natatawang saad naman ni Charming. Talaga ba, Charming? Hoy Monique, ang tahimik mo naman, tara! Akit ni Charming. Saan? Maikling tugon ni Monique dito habang ibinababa ang hawak nitong libro na kanya binabasa.
Ghost hunting! Sagot nito sabay kindat. Tumigil ka nga riyan, idadami mo pa si Monique. Saway naman ng isang kaklase nito. Tara! Saad naman ni Monique na siya ikinagulat ng mga naroon. Yay! Masayang sambit ni Charmaine. Seryoso ka ba? Takang tanong nito ng isa pa. Tatango lamang ito bilang tugon. Nais ko rin tuklasin kung ano nga ba ang sinasabi ng mga senior natin na may misteryoso nakabalot sa banyo na iyon. Paliwanag nito. Ayaw kong sumama, kayo na lang. Saad ng kaklase nito at bakas ang takot sa mukha nito. Duwag! Pangaasar pa ni Charmaine dito. Matapos ang usapang iyon ay sama-sama ang ibang may haka-haka rin sa kanilang isipan ukol sa misteryosong nababalot sa kanilang banyo. Sunod-sunod lamang amang itong naglalakad. Nauuna si Monique at kasunod naman ito si Charmaine yung nakahawak sa laylayan ng uniform nito. Sabay-sabay nilang binuhay ang ilaw ng kanilang telepono nang dumating na ang mga ito sa madilim na bahagi. Bumuntong hininga ang ito nang makarating na sila sa pinto ng sinasabing misteryosong banyo. Ngayon, malalaman na natin kung ano nga ba ang sinasabi nila na misteryosong nakabalot dito sa loob ng banyong ito. Wika ni Charmaine. Muling bumuntong hininga ang ito nang hawakan na ni Monique ang lock ng pinto. Napapikit ang mga ito nang dahang binubuksan ni Monique ito. Dahil sa katahimikan, ay marinig ang mga kalabog ng dibdib ng isa't isa. Mapapatulala ang mga ito sandali nang mabuksan na nito ang pinto ng banyo. Nakahinga ng maluwag ang mga ito nang makita ang isang papel na nakabalot sa plastik at may nakasulat na misteryoso. Ha ha ha! Peking tawa ni Monique habang paisa-isa rin ang kanyang pagpalakpak. Naloko tayo dun ah! Natatawang saad ni Charmaine. Anong ginagawa niyo dyan? Saad ng isang boses na siyang ikinasigaw nila sa gulat. Wa! Ako lang to, ano ba kayo? Ang lakas naman ng loob nyo, ha ha ha. Nalaman nyo na tuloy ang misteryoso na kabalot sa banyo na iyan. Tumatawang saad naman ng presidente ng organisasyon nila na nasa 3 taon na. Hindi kayo nakakatuwa, pres. Tila nagitampong saad ni Charmaine. Ha ha ha, patawad. Sinusubukan na namin kung may mga hindi duwag na nasa unang taon na magtatangkang pumasok sa banyo na yan at aba, meron nga at kayo yun. Tumatawang saad muli ng presidente ng mga ito. Pero may narinig po ako ritong sumisitsit at ngayon po ay nasa likod niyo siya, pres. Pananakot ni Monique sa lalaking presidente nila. Ang kaninang tumatawa ay agad na napasigaw at napatakbo papalayo sa kanila. Sa kakamadali nito ay nalaglag na ang pantalon nitong suot sa lupa. Ha, duwag din ang pala ni Pres eh. Saad ni Charmaine at nagtawanan lamang ang mga ito.